Another day, ngayon lang ulit nag-vlog. Kaya naman samahan nyo kami dito sa napakaganda at napakalawak na ilog ng General Luna. Katanghalian nga noong bigla na lang nag-chat itong si Kevin at nangangakit nga kung sasama nga raw ako dito sa kanilang ilog. Alas 5 ng hapon ang aming usapan ng pag-alis at kako nga ay daanan na nga lang ako dito sa bahay. At dahil nga Filipino time at tayo ngang mga Pilipino ay ganyan kapag nag-uusap ay alas 6 na nga po kami ng hapon nakaalis. Bali isang tricycle nga kami ng papunta doon at may isang ngang nakamotorsiklo. Hindi na nga ako nag-usisa kay Kevin kung saan nga sa General Luna yung aming pupuntahan. At hindi ko rin naman inaakala na napakalayo pala ng pupuntahan namin. Ang buong akala ko nga ay sa part lang ng Malaya pero hindi pala, doon lang pala dadaan. At hindi nga rin namin ine-expect na napakatarik pala ng daan dito dahil sa bagong kalsada nga kami dumaan. Sobrang taas nga ng mga ahonin dito at hindi nga kinakaya nung aming tricycle. Bagong kalsada nga itong dinaanan namin at talagang napakarami nga ng kanyang ahonin. Bagong gawa nga itong kalsada at ito nga ata ay diversion at hindi ko nga lang talaga sigurado. Pagkalipas ng 1.5 oras ay nakarating na nga kami dito sa bahay ng papa ni Kevin. Pagdating namin dito ay pinaghain na nga kami ng pagkain at hindi ko na nga yun nabidyuhan. Gutom na kasi kami nung dating namin na talagang inuna ko na nga ang pagkain. Hindi na nga rin nagtagal ay nagpasya na nga rin kaming magsitulog dahil maagap nga kaming pupunta sa ilog. Dahil alas 7 na rin ng gabi nang makarating nga kami dito at sobrang napagod nga kami sa biyahe. Sobrang dilim naman talaga ng daan at kagaya nga ng sabi ko sa inyo ay bago pa nga yung kalsada at wala pa nga mga street lights. Fast forward na nga tayo at nagising na nga kami ng umaga. Alas 6 nga ito ng umaga at nagpasya na nga kaming pumunta sa ilog. Sinadya talaga naming agahan dahil nga itong si Early na iaalis nga ng alas 9 dahil papasok pa nga siya sa trabaho. Sobrang sipag nga nitong kaibigan naming ito at ayaw talagang lumiban sa trabaho na bago na, hindi na kagaya nung dati. Nauna na ngang ihatid kami ni Kevin doon nga sa ilog dahil nga hindi kami kakasya doon sa tricycle. Sobrang lapit nga lang nung ilog dito sa bahay ng papa ni Kevin kaya naman wala pang 5 minuto ay nakarating na nga kami dito sa ilog. Hindi ko nga inaakala na ganito pala kalawak ang ilog dito. Sobrang lawak talaga niya at napakaganda nga ng tubig, napakalinaw. Para nga mas makita namin ng malapitan ay bumaba na nga kami dito sa ilog para nga magtingin-tingin muna. At bago nga bumalik si Kevin doon sa bahay ng papa niya para sunduin yung mga natira doon ay sinamahan nga muna kami dito sa mismong ilog. Kwento nga ng tatay ni Kevin ay talagang sikat raw ang ilog nila dito. Marami nga raw dumadayo dito para maligo dahil nga sa sobrang ganda nga ng tubig. Tapos sobrang lawak pa talaga niya at napakaraming malalaking bato. Sa mga oras na ito ay dumating na nga rin pala yung mga kasamahan namin at hindi na nga rin nila napigilan na magsipagliguan dahil nga sa sobrang ganda ng tubig. Alas 7 pa nga lang ito ng umaga at kung ako nga ang tatanungin ay parang hindi ko nga kayang maligo dito dahil sobrang lamig. Samantalang itong si Boray pagkadating-dating nga ay nag-dive na nga dahil pauwi na nga ito maya-maya. Sobrang linaw nga ng tubig dito at hindi nga lumalabo yung tubig dahil buhangin nga yung ilalim. Tuwang-tuwa na nga si Bordian sa paglalangoy at parang hindi nga nakakaramdam ng lamig sa katawan. Nakachinelas pa nga dyan ang person dahil baka nga raw siya ay mabubog. Malalim nga rin ang ilog dito dahil dyan sa part na pinagliliguan ni Bor ay hampos tao daw siya. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay dumating na nga din itong sila Aileen at daladala nga yung aming mga kakainin. Maagap nga nagayak ng pagkain yung tatay ni Kevin dahil dito nga raw kami mag-aalmusal sa ilog. Halos ayoko nga itapak ang aking mga paa dito sa ilog dahil sobrang lamig nga talaga ng tubig. Kinakailangan nga naming tumawid dito sa ilog dahil doon nga kami sa may gitna sa bato, doon nga kami kakain. Dahan-dahan pa nga ang pagtawid namin dyan dahil napakalakas nga ng agos ng tubig. Kapag nga napasala ang iyong apak ay siguradong madadala ka nga ng agos. Yung tita nga ni Kevin ay may dala nga dyang saging at bigay nga raw yun ng kapitbahay. May pinuti nga rin sila dyang dalandan para nga daw kainin namin dito sa ilog. Para sa aming almusal ay meron naman silang niluto na mga pansit at miki. Mayroon nga din kaming pritong tapa at may masarap nga na suka. Sa dahon ng saging na nga lang namin nilagay ang aming mga pagkain at nagsimula na nga sa pagkain. Sobrang simple nga lang ng pagkain namin dito pero sobrang sarap nga ng aming pagkain. Sadyang sumasarap talaga ang pagkain kapag maraming magkakasalo. Naparami nga ang kain ko dito at talagang nasira na naman yung aking diet. Ang sarap nga nung pansit dahil ang init pa tapos ang sarap din ng suka. Parang gusto ko nang iuwi. Batad na nga sa sili yung suka kaya naman masarap. Hindi nga mapigilan itong si Bor sa pagligo dito sa ilog at hindi na nga siya makaalis din sa tali. At bugs! Ang saklap ng kapalaran mo, Dodong. May sakalabaw nga ata ang balat ng mga lalaking ito at parang hindi nga man lang nakakaramdam ng pagkalamig. May mga dala nga rin palang labahan dito si tita at habang kami nga ay ganito ay si tita nga naman ay nakakatapos na ng paglalaba. Sobrang dami ang naglalaba dito at ito raw talaga ang labahan dito. Medyo mahirap kasi ang tubig dito sa kanila. Kahit nga ako talagang malapit dito sa ilog ay talagang dito nga rin ako maglalaba dahil napakaganda nga ng ilog. Isang banlaw lang ay talagang ayos na. Sobrang lakas talaga ng agos dito at talagang pag nagpatanga-tanga ka nga sa pagtawid ay talagang
talagang maaagos ka ng tubig. Sobrang ganda talaga ng ilog dito at talagang hindi nga ako makagit over. At kung makikita nyo lang talaga nga ito sa personal ay talagang sobrang maganda at kako nga ay parang maganda nga dito mag-prina. Ang lalaki kasi ng bato talaga niya sa may gitna nitong ilog at talagang napaka-perfect. 8:30 na nga ito ng umaga at ito na nga ang oras ng pag-alis nga nila Arlene. Uuna na nga silang tatlo dahil may pasok pa nga itong si Arlene at ayaw na ayaw niya nga mag-absent. Hindi na nga rin niya nakaligo si Arlene dito sa ilog dahil iniisip niya nga yung kanyang pagpasok. Sobrang mabait at masipag na talaga ang person. Kami naman ni Aileen ay nagpaiwan na nga dito at sila Kevin dahil itong si Aileen ay wala namang pasok, day off siya. Inaya ko na nga itong maligo si Aileen at dito nga kami pumesto sa mas malakas nga na agos. Tawang-tawa talaga kami dito dahil yung short nga ni Aileen ay madadala nga ng agos. Malambot kasi yung short niya kaya naman hindi siya makaalis. Grabe, sobrang ganda talaga dito at sa part nga na yan ay para kang may jacuzzi. Inaya ko nga si Aileen doon na doon nga kami kako dahil parang ang ganda pero parehas nga kaming natatakot dahil sobrang lakas talaga ng agos. Pero dahil nga sa kagustuhan namin ay pinasubukan nga muna namin kay Kevin kung madadala nga kami kapag nga pumesto kami dyan. At pinasukat na nga rin namin yung lalim ng tubig dahil baka nga malalim. Sobrang mababaw nga lang pala dyan sa pwesto na yan pero napakalakas nga talaga nung agos. Mababa nga sa pwesto na yan kaya naman kung titignan nyo ay para talagang naka-jacuzzi. Inaalalayan na nga dyan ni Kevin si Aileen para makapunta dun sa may pwesto niya pero hindi talaga kaya dahil sobrang lakas nga ng tubig. Natatakot itong si Aileen. Pag talaga nagpabebe ka dito sa ilog na to ay talagang tatangayin ka dun sa baba sa sobrang lakas talaga ng alon na yan. Agos pala, ewan, di pala alon. Basta yung ganyan, yung lagaslas. Basta ang lakas niya, mga ante. Nung nasukat na nga ni Kevin yung lalim, ay dito nga kami dumaan sa kabila dahil nga mas maganda nga ang pagdaan dito. Grabe, sobrang ganda talaga. Wala akong masabi kundi, Habang nandiyan nga kami, talagang humahawak nga kami doon sa bato dahil baka nga kami ay madala ng agos. Sobrang lakas naman talaga ng agos dito at ipaparinig ko nga sa inyong mga mare kung gaano nga kalakas ang agos dito. O diba, sobrang lakas. Sino ba namang hindi madadala sa ganung kalakas na agos? Sa mga oras na ito ay nagpasya na nga rin pala kaming mag-shampoo dahil anong oras na nga din ito at nagpapasya na nga rin sila na magsipag-ahunan. Nahihirapan nga kaming maligo doon sa may maagos talaga na parte nitong ilog kaya naman lumipat nga kami dito sa kalmadong parte ng ilog. At ewan baga naman sa amin ni Aileen at doon pa namin napiling pumesto at pinapahirapan talaga namin yung aming mga sarili. Hirap na hirap talaga akong maligo dito kaya naman ginawa ko ay kumuha na nga lang ako ng tabo at nagpaganyan-ganyan. Ang hirap kasing lumubog dahil batuhan nga yung ilalim at nadadala pa nga rin ako nung tubig. Mukha lang talagang kalmado yung tubig dyan pero sa personal ay talagang makakadala. As in, madadala ka talaga kapag hindi ka kumapit. Habang naliligo nga ay nagchichikahan nga pala kami dyan ni Aileen at hindi ko na nga matandaan kung ano ba ang pinag-uusapan namin pero ang sinisigurado ko ay usapang kilikili yan dahil parehas nga kami nagtataas ng kilikili. Hindi nga pala ako marunong lumangoy mga meses kaya naman dito lang talaga kami pumesto. Kaya kung mapapansin nyo nga dito sa video ay talagang paganyan-ganyan nga lang ako dito dahil hindi ko naman kaya doon sa malalim. Kung iisipin mo nga ay talagang napakagaling talaga ng nature. Dahil sa bahaging ito ng ilog ay kung mapapansin nyo ay parang hindi nga siya umaagos. At dyan nga yung part na malalim. Tapos pagdating nga dito sa may ibaba ay dyan na nga magsisimula yung malakas nga na agos. At pagdating nga doon sa may part sa may mas baba ay dun nga mas malakas yung kanyang lagaslas. Ang galing diba? Ang galing mo Lord. Grabe. Nakauwi na nga pala kami sa bahay ng papa ni Kevin at nakapagbihis na rin kami ng aming mga damit. Pagkatapos makapagbihis ay nangakit nga itong si Aileen na pumunta nga dito sa tindahan dahil may bibilin nga raw siya. Medyo linang na nga ito ng General Luna kaya naman medyo malayo ang mga kabahayan at pati na nga ang tindahan. Pinili na nga lang naming maglakad at hindi na nga kami nagpahatid sa motor para nga makapaglakad-lakad. Mainit naman kako yung panahon kaya naman hindi nga maputi. Nakarating na nga kami dito sa tindahan at namimili na nga si Aileen kung ano nga ang kanyang bibili. Nangungulit kasi itong kanyang anak ng Chucky kaya naman napilitan nga na pumunta dito sa tindahan. Isang plastic bag nga ang nabili nitong batang ito at nagkakahalaga na nga yan ng lampas 200. Malayo na kasi ito sa bayan kaya medyo mahal na nga ang mga bilihin. Nakabalik na nga pala kami ulit dito sa bahay ng papa ni Kevin at nagpasya nga kami na magluto naman ng gulay. Dahil kagabi ay karne na nga yung ulam namin kaya naman kako ngayon ay baka naman meron kaming magugulay. Dalungyan nga lang daw ang meron dito kaya naman sabi ko ay okay na yun dahil masarap din naman yun na gulay.
Yung papa nga ni Kevin ang nagbalat dyan at ako na nga ang bahala sa paggagaya. Sa pagluluto naman ay ako na rin ang nagluto at tinulungan nga ako nitong si Aileen. Pagkasalang ko nga nung gulay ay lumabas nga kami dito para manguha ng buko at nakita nga namin itong saging na napakababa. Kasing taas ko nga lang ito at napakaganda ngang pitas. Dito nga namin napiling kumuha ng buko sa may harapan dahil dito nga lang yung mababa dahil maiksi nga lang yung aming pangawit. Nung una ay hindi nga makakuha itong si Kevin dahil ang purol nga nitong aming kawit kaya naman ako nga ang sumubok. Nagmamarunong si ate. Pero dahil nagmamarunong nga lang ako ay di syempre wala din akong nakuha. Medyo kapos kasi yung aming panungkit kaya ang hirap ngang manguha. Nung una ay sobrang baby pa nga nung buko na nakuha namin at wala ngang laman kaya naman nagtry nga si Kevin dun sa ibang parte nga nung niyog na bunga. Ano daw? Bali, 4 na piraso nga lang pala ang nakuha dyan ni Kevin dahil hindi naman namin kailangan ng marami. Gusto nga lang namin ng sabaw ng mura at kakaunti rin naman kaming kakain. Muntikan pa ang masunog itong niluluto ko at nawili nga ako doon sa pangunguha ng mura. Pagkalagay ng gata doon sa ulam ay lumabas nga ulit ako dito dahil magkakayod naman kami nitong aming buko na mga kinuha. Saktong-sakto nga itong mga buko na nakuha ni Kevin dahil ang tamis nga nung sabaw tapos yung laman ay saktong-sakto lang din yung kapal. Pinagtulungan na nga namin ni Aileen ang pagkakayo dito para mas mapadali nga at maya-maya nga ay kami ay kakain na rin ng pananghalian. Ang sarap talaga ng buko kapag fresh from the puno, ang tamis ng sabaw. Lalagyan lang pala namin ito ng kaunting asukal at kaunting gatas kaso nga lang ang available na gatas namin dito ay all-purpose cream. Wala namang naging problema dahil masarap naman yung naging lasa. Pinatikman ko pa nga ito kay Aileen dahil mababa nga ang level ko sa mga matatamis. May pinsan nga rin si Kevin na dumaan na may dalampak ko kaya naman binili ko na nga ito at inabutan ko nga ng 50 pesos. Tinatanong ko nga kung magkano pero bahala na raw ako kaya naman inabutan ko nga ng 50 pesos. Nakakaya naman kung 20 lang yung iaabot ko. Matapos naming timplahin yung mga buko ay nagsimula na nga rin kaming kumain at yung dalong yan nga ang aming ulam at yung tira naming pansit kanina sa ilog. Lampas 12:00 na nga rin ito ng tanghali kaya naman medyo gutom na nga kami pare-parehas. Malapit na nga kaming umuwi ng mga oras na ito kaya naman itong si Kevin ay hinuhuli na nga yung kanyang pan-take out na panabong. 2:00 or 3:00 na nga ito ng hapon at nagpasya na nga kami na umuwi na. May inuutos kasi sa akin si tita at kailangan ko na nga makabalik sa Lopez. Sinadya talaga namin na ganitong oras nga umuwi para nga hindi na ganun kasakit sa balat yung sikat ng araw ng biglang. Gabriel, Okay, tutulong na ako. dito, tulak. Hindi dito. Tanga ka. Doon sa part na yun nga lang pala mapangit ang daan pero yung iba ganto na lahat kaganda. Bagong kalsada nga raw ito kaya naman wala pa talagang mga bahayan. At yun lang muna for today's video. Hanggang sa muli!